Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Binanatan ngayon ni Congressman J.J. Suarez, itong kapwa niya kongresistang si Pantaleon Alvarez, hinggil dito sa pagkaso nito kay Romualdez at iba pang kongresista. Bakit po mga kabunyog? Ano ba ang ginawa nitong si Pantaleon Alvarez? At iba pang mga kampo ni Duterte? Kasi po mga kabunyog, nagsampa po ng kaso itong sina Alvarez laban kina Romualdez at iba pang mga kongresista, hinggil po sa isyu ng blankong BICAM report na kung saan po, ito daw po ay unconstitutional at hindi dapat gawin. Anyway, para po sa iba pang impormasyon hinggil dito, panoorin po natin ito. Sasampahan ng reklamong kriminal si House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y insertion o mga pagsiksik ng pondo sa 2025 budget. Kasamang magsasampa sina dating Speaker Pantaleon Alvarez, Attorney Jimmy Bondoc at grupong Citizens Crime Watch. Git ni Alvarez, hindi inaprubahan ng mga insertion sa Kongreso at hindi rin ito napagkasunduan sa Bicameral Committee. Nagkakahalaga ng 241 billion pesos ang umano'y insertion sa 2025 budget. Ikinagulat din daw ni Alvarez nang matanggap ang BICAM report na may mga blankong items pero nang pirmahan ng Pangulo ay kumpleto na mga ito. Posible rin daw na minadali ang impeachment kay Vice President Sara Duterte para umano pagtakpan ng maanumalyang insertion. Nakatakdang isampa ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office sa Lunes. Ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan. Itong si Martin Romualdez, siya ang may pakanan nito lahat. Maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At hindi po yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman ay kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po, tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako, nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso
isasamba? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado dito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, syempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ang author nito. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mo nilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas lang nila yung enrolled bill. Para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Lagi namang may political aspect ang mga ganito. But we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan no, yung terms na nililimas sa kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto namin masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Ngayon mga kabunyog, meron buwelta dito itong si Congressman JJ Suarez, hinggil dito sa pagkaso ni na Alvarez, kina Romualdez at iba pa nilang kasamahan sa Kongreso. Anyway, ano po ba ang sinabi nitong si Congressman Suarez? Ayon po sa kanya mga kabunyog, wag daw pong ilihis ang issue at wala naman daw silang tinatagong korupsyon sa nasabing BICAM at dagdag pa niya, bakit hindi daw nabigyan ng kopya itong si Alvarez noong BICAM report? Ito ang sagot ni Suarez. Dahil daw po itong si Alvarez, panay daw ang absent at parating wala sa sesyon sa Kamara. So paano daw po siya mabibigyan ng kopya kung parating wala at absent, diba? Banat ngayon ni Suarez kay Alvarez. Anyway, panoorin po natin itong mga sinabi ni Congressman Suarez. Kung JJ, meron daw pong balak may plano daw pong mag-file ng kaso si Speaker Alvarez, dating Speaker Alvarez at mga ilang kasama niya dahil sa sinasabing insertion sa budget. Well, unang-una, we welcome it kasi handa naman natin na ipaliwanag lahat na nangyari sa budget process at wala naman tayong tinatago dahil alam naman natin na naging legal ang proseso na ipinatupad ng mababang kapulungan sa pagpapapasa ng budget. Ngayon, itong fina-file na kaso o plano nilang i-file na kaso, kung titignan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka kung bakit sila magpa-file ng isang kaso ngayon. Ang totoong issue po ngayon ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun ang pag-usapan natin at yun ang tutukan natin. At kung titignan din naman natin yung mga personalities behind this supposed case, isang kaalyado ng Vice President
at isang taong gustong kumandidatong senador na kaalyado din ng ating Vice President. So I suggest, let's stick to the issue, let's talk about the impeachment, at wag po nating kakalimutan, itong impeachment, medyo umiingay na po ito. Kung dati 215 signatures lang ang naiparating namin sa Senado, may nagpahabol pa pong 25 more signatures coming from other congressmen. This is not only majority, this is super majority of the House members calling for the impeachment of the Vice President. So these are the issues that we need to talk about, and these are the issues that need answers. Hindi daw po sila nabibigyan ng kopya ng kanilang request. Siguro dahil hindi sila pumapasok sa Congress. Kasi kami lahat, may kopya kami ng enrolled bill. In fact, binotohan pa namin yan sa plenary. Siguro hindi pumapasok si dating Speaker Alvarez, kaya wala siyang kopya. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi ni Congressman Suarez laban dito kay Pantaleon Alvarez. Oo nga naman, reklamo ka nang hindi ka nabibigyan ng kopya ng nasabing BICAM report. Hindi ka naman dumadalo sa bawat patawag sa kamara. Hay naku. Congressman ka pa naman at hindi mo ginagawa ang iyong trabaho. Ano ka? Palamunin ng taong bayan? Pasahurin ng walang ginagawa? At puro na lang wala sa bawat sesyon? Kung ganyan ka ng ganyan, mabuti hindi ka na lang nag-congressman. Anyway, balik po tayo dito sa topic ng pagkaso nila laban kina Romualdez. Well, karapatan din naman ninyo iyan, sige, bahala kayo. Ito lang masisiguro ng administrasyon sa inyo, tuloy na tuloy pa rin ang pagpatalsik kay Sara sa kanyang pwesto. Dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.